buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Free Yourself. Maraming mga tao ay nakatali, nakakulong sa mga hindi naman dapat pagkatalian o pagkakulungan. Ating pag-aaral ngayon, pinamagatan natin, Free Yourself. Palayain ang sarili. Salamat Panginoon dahil nais nyo kaming malaya at kayo ay Diyos na nagpapalaya. Nawa sa inyo pong pagpapaalala at pagtuturo ang iyong mga anak ay makakita ng paraan upang lumuwag ang buhay, upang makawala sa mga taling hindi naman dapat pinagkakatalian. At nawa Panginoon sa sandaling ito, kayo po ang siyang mangusap. Mga kataga mula sa inyo ang aming nais maging pagkain ng kaluluwa namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin kami, Panginoon, at paging dapatin na tumanggap ng inyong mga pagtutuwid, pagtuturo, at pagpapalakas. Kayo ang siyang mangusap. Lead us unto greater knowledge of you. Lead us unto a life of freedom. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, we pray with thanksgiving. Amen. Free yourself. Gaano ka tayo kalaya? Gaano tayo nakakulong sa iba't ibang mga paraan? Proverbs 6:1-5. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else. Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. Do this before you fall asleep or even get sleepy. Save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. From the Contemporary English Version. Ang Proverbs po ay talagang koleksyon ng mga karunungan na nakolekta ng mga marurunong sa bayan sa mahabang panahon. Ang mga karanasan nila, mga natutunan, lessons learned in life, observations, are encapsulated in very short verses. Punong-puno ng kahulugan. At isa dito itong katuruan tungkol sa pagpapalaya sarili mula sa pagiging guarantor. Ang konteksto ng ating pinag-aaralang verses ay yung merong nanumpa na siya ang mananagot sa utang ng iba. Naging guarantor. Na pag hindi nakabayad yung nagkautang, siya ang magbabayad. At marami mga tao napapahamak dahil sa paggaguarantee. Una, magkaibigan sila. Bibigyan niya ng guarantee ang isang kaibigan para mag-loan. Tapos hindi makakabayad. Siya ngayon ang maiipit. Magkakagalit ngayon sila. At sabi ng Proverbs, kung nangyari ito sa'yo, nalibang ka, nagkamali ka, at naging guarantor ka, kailangang palayain mo ang iyong sarili mula sa ganyang uri ng pagkakatali. At ngayon, isa-isahin natin para natin mahimay at lubos na ma-apply sa ating buhay. Proverbs 6:1-3. My child, suppose you agree to pay the debt of someone who cannot repay a loan. Then you are trapped by your own words, and you are now in the power of someone else. So you could place yourself in a disadvantageous, dangerous, painful situation because of a wrong commitment, because of your words, perhaps because of your signature, because of a relationship that you enter into. This time we are now expanding the application of the wisdom of the verses, not only to being a guarantor, but to that of being generally trapped because of what you say, what you do, or what you agree to commit to. Marami sa atin nalalagay sa kanyang alanganin dahil umuoo agad, pumipirma agad ng kontrata, nagsasalita agad ng isang commitment. And people are usually trapped by their own words.
by rash decisions. Dahil sa salita, sa kabilisang magsalita, sa kadalian na mag-commit, sometimes because of a prospect of gain. Bakit tayo nagko-commit? Kasi kuminsan, meron din tayong selfish motive na baka katumubo. Nakikipagrelasyon ka, kahit hindi mo masyadong kakilala, dahil akala mo panalo ka. Pumipirma ka ng kontrata dahil iniisip mo, nasa iyo yung advantage. Umuoo ka dahil meron kang hinahangad na kapalit. Nabubulag ka kuminsan sa ibabayad mo dahil nasisilaw ka sa maaaring mapa sa'yo. O kaya, tulad ng marami sa ating mga Pilipino, dahil nahihiyang tumanggi. Napapa-oo dahil kimi, walang paninindigan, nakikisama na lang, nakikiayon sa agos. Pagkatapos biglang masusukol, we get entrapped, and we find ourselves in a very, very difficult situation. Immediately, the lesson from Proverbs is, think before you speak. Think before you commit yourself. Think before you make a promise or a pledge. Kahit parang panalo ka, mag-isip-isip pa rin. Kahit parang ang ganda-ganda ng papasukin mong commitment, magparaan ng ilang araw, ilang oras, ilang linggo, at kung maaari ilang buwan, kasi yung mga kadayaan ay lumalabas sa paglipas ng panahon. Kung nadaya ka lang ng iyong emosyon, nadaya ka lang ng isang matamis na pangungusap, nadaya ka ng isang illusion, truth will always reveal itself when you give it time. Kaya yung mga nandadaya, laging gusto magmadali ka. Pumirma ka na ng kontrata ngayon, may libreng, kung ano man, libreng payong. Minsan nasisilaw tayo dahil sa isang payong. May libreng sabon, may libreng ganito, magko-commit ka na sa isang lifelong na mga babayarin o mga hirap sa buhay. Kaya nakakasilaw. Marami sa mga nasusukol, natatrap sa ganito dahil na rin sa mga kuminsan ay very selfish motives. So think before you even commit yourself. Sabi sa Proverbs 10:19, you will say the wrong thing if you talk too much. So be sensible and watch what you say. Watch what you commit to. Watch what you sign. Lalo yung mga marriage contract, mapag-iisipan mo mabuti bago mo pirmahan yan. Kahit employment contract, dahil hindi ka nakakatiyak na kung ano yung ipinangako, ay yun nga ang iyong makukuha. Watch what commitments you make. People are trapped by their own mouths. Sabi ng Proverbs 6:2, then you are trapped by your own words. Proverbs 18:7 adds another dimension. Saying foolish things is like setting a trap to destroy yourself. Magdahan-dahan ang pagsasalita, huwag agad papayag, huwag agad oo, huwag din agad tatanggi. Proverbs 6:3 prescribes what should be done. Kung sakaling na-realize mo na, oo nga, bakit ba ako nakasagot agad? Bakit ako nakapag-commit? Here is what you should do. Go and beg for permission to call off the agreement. You see, you have to beg. Kasi may commitment ka na eh. Pag hindi ka pinagbigyan nung may kapangyarihan over you, wala ka magagawa. Take back your word. Bawiin ang salita. Umatras sa kasunduan habang pwede pa. May mga nagpapakounsel sa akin, Tito, paano po yan? Nagdadalawang isip ako tungkol sa pagpapakasal. Pero na-print na po ang invitation. So kung kahit na-print na ang invitation, kahit nabayaran na ang caterer, at nagawa na ang gown, kung nagse-second thoughts ka, huwag mong ituloy. Mas malaki ang pwede maging bayad kung buong buhay mo i-commit mo dahil ang kasubuan na, edi iluwa mo, yung nga isubo mo. Pero kung minsan nga, wala kang complete power over the situation because some people have power over you because you made a commitment. That's why you have to be very diplomatic. You have to be very convincing, but the ending is still the same. Get out of a commitment that would be very, very disadvantageous to you. Beg, humbly, nicely,
diplomatically, but firmly. Disengage. Kumawala. Siguro ngayon pa lang, mga kapatid, nag-iisip-isip na kayo kung ano ang napasukan nyo na hindi nyo dapat pasukin. Hindi lang kasal, hindi lang paggagarantiya. Maraming ganun. Marami tayong commitments. Marami tayong pangakong binibitawan. But be humble. Admit being mistaken. Magtiis ka kung napagsabihan ka, napagalitan ka, but admit your mistake. But in all cases, free yourself. Iisa ang iyong buhay. Iisa ang panahon ng buhay dito sa mundo na hindi mo dapat sayangin, ipamigay ng wala sa lugar, o kaya ay sayangin sa pagsisisi. Kailangan kumawala. Huwag niyong tutularan si Jephthah. Do not be like him. Si Jephthah, isang lingkod at isang kawal, nangako siya sa Diyos na pag binigyan siya ng tagumpay sa kanyang pupuntahing giyera, sino man ang unang sumalubong sa kanya pag uwi niya ng bahay, kakatayin niya, susunugin niya, i-offer niya as an offering to the Lord. Nangako siya. May problema. Nanalo siya. Pag uwi niya, ang unang sumalubong sa kanya ang kanyang kaisa-isang anak na dalagita. May kaugalian kasi yung mga tao nung araw na pagka mayroong dumarating na matagal na wala sa kanya sariling bahay, pinawawalan nung nandun sa loob ng bahay yung mga hayop na nakakulong sa kanilang silong. Kayo na'y kambing, kayo na'y tupa, at nagmamadali ang mga yon na sumalubong doon sa kanilang among matagal na wala. Ang nauna na sumalubong kay Jephthah ay ang kanyang anak na dalagita. Ang laking problema. Dahil nangako siyang kung sino man ang mauuna ay kanyang i-offer sa Lord. Judges 11:29-34. Jephthah promised the Lord, if you will let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. And the rest is tragedy. He won. His only daughter greets him first, and he kills his daughter. Napakalungkot ng kwentong ito pag sinubaybayan niyo yung mga detalye. Nung sumalubong sa kanyang tuwan-tuwa yung anak niya, siya ay bigla na lamang na napaiyak. At sinabi niya, anak, meron akong ginawang pangako na ang sino mong sumalubong, i-offer ko. At nag-iiyak din yung anak niya. Sabi niya, paano naman ako? Ang bata-bata ko pa, hindi ako magkakaroon ng buong buhay. Pero sabi, pangako na yan kasi wala tayong magagawa. Itong bata naman, buong obedience na sumunod. Nagpunta siya sa kanyang mga kaibigang dalagita, nag-iiyakan sila ng nag-iiyakan, dahil sa niya, hindi ko na naranasang umibig, hindi ko na maranasang mag-asawa o magkaanak. At yun ang naging ending, pinatay siya. Sa palagay niyo kaya natuwa ang Diyos at pinatay niya yung anak niya. Mas matutuwa ang Diyos sa kanya kung sinabi niya, ay Lord, joke only. Anak ko po itong lumabas ang inaakala ko naman hayop ang lalabas. Alam niya naman yung intention ko, hindi naman para sa anak ko. At kung sakali man na magalit ang Diyos sa kanya, na inatras niya yung kanyang pangako, di tanggapin niya yung parusa, kung may parusa o palo. Pero dapat hindi siya nanindigan sa salita na yon dahil hindi naman niya kilala ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mabuti. Pinanindigan niya. At maraming po mga religious people, ang ine-emphasize dito yung ganyan, panindigan mo dahil sinabi mo, lalo pledge sa donation. Pero kailangan kumawala ka kung ito ay magiging very disadvantageous to you. Because God wants you free, God wants you happy, God wants you prosperous. And you cannot be, and God does not want you to be entrapped by a mistake. Kaya ang sabi sa Ecclesiastes 5:5, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Kaya napapahamak yung mabibilis magsalita, madaling mag-commit, madaling mangako. Better hold your tongue. Huwag mong ipapangako, mamahalin kita araw-araw. Nakakatiyak ka? Kaya mo magmahal araw-araw? Nakakatiyak ka na hindi siya magbabago? Na pag kahit magbago siya, hindi ka magbabago, mamahalin mo pa rin? Mga salitang nakakakulong sa nagsasalip, sabi nito. So don't make a vow at all. Don't make a commit, or why commit a mistake and trap yourself? And do not say yes or no ever so quickly.
Mas maganda yung laging sinasabi ni King Louis XIV of France, I shall see. Let's see. Tingnan natin. Pag sinabi sa iyo ng anak mo, sa isang taon, pwede po ba tayo magbakasyon abroad? Sabi mo, let's see. Huwag ka masabing yes. Kahit may pera ka ngayon, paano kung pagdating ng panahon na yun? Wala. Mga commitment na hindi mo naman kailangan gawin sa buhay. Napapahamak tuloy ang tao. You say, let's see. Let's pray about it. Because when you pray about something, truth will always reveal in time. At yung mga bugso ng damdamin, humuhupa yan pag lumilipas ang panahon. Kumisan, talagang gusto mo sabihin, yun ang darama mo. Paggising mo kinabukasan, iba na yung feeling mo. Paano yun? Nag-commit ka na. Proverbs 6:4, do this, meaning disengage or free yourself before you fall asleep or even get sleepy. So itinuturo sa atin, kung na-realize mo na na-trap ka, nalagay ka sa isang sitwasyon na napakahirap, move quickly. Huwag nang ipagpabukas pa yan. Kung babawiin mo ang sinabi mo, bawiin mo na ngayon. Because time cements commitments. Parang semento rin yan. Paglipas ng panahon, tumitigas. So habang malambot pa, ibahin mo na. Habang may kakayanan ka pa. Proverbs 6:5, save yourself just as a deer or a bird tries to escape from a hunter. Paano sinisikap ng isang ibon o ng isang usa na bigla na lamang na nahuli ng mga bitag, paano ito sinisikap lumaya? Kung nakakita na kayo ng ibon na biglang na-trap, talagang hindi ito titigil hanggang hindi nakakawala. Ganon din yung mga isda na nahuhuli ng lambat. Ganon din yung isda na nahuhuli ng mga hook na kahit masakit at yung nakatusok sa bibig niya, yung kinagat niyang akala niya bulate, yun pala ay trap. Ganda naman, di ba? Akala natin bulate, akala natin laman tiyan, akala natin may ganansya, yung pala may trap. Kahit masakit, nagpupumiglas yung isda. Sabi, gano'n ang gawin mo. Pag nagising ka sa katotohanan na nasa isang katayuan kang ikay na trap, hindi mabuti ito para sa iyo at walang pag-asang makalabas ka dyan kung hindi ka gagawa ng paraan. Gayahin mo ang mga usa at mga ibon, idagdag na natin ang mga isda, at sino man na nahuhuli, gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin para makawala. Save yourself like it's a matter of life or death. Because it could really be death. It could be death. Pwedeng literal na death o pwedeng kamatayan ng isang panaginip, ng isang pangarap, ng isang pag-asa. Sayang naman ang buhay mo. Ano kaya mga kapatid? What disadvantages? What painful? What life-threatening entanglements must you be free from? Nawa, wala. Pero kung meron sa atin ngayon, ano ang mga pinasok nyong dapat nyong atrasan? Ano ang mga commitments nyong dapat nyong kalagan? Ano mga salitang binitawan ng dapat bawiin? Isang pangako? Isang kontrata? Isang relasyon? O isang role? Kung minsan may mga role tayo sa buhay na natrap ka na, kung ikaw ang biglang naging parang punching bag ng grupo, laging ikaw ang nilalait, ikaw ang pinagtatawanan, parang they have fun at your expense, it's a trap. I'm sure you don't enjoy it. Na ikaw yung pinagtatawanan, ikaw yung laging parang clown nila. Kung ikaw yung naging breadwinner ng pamilya mo, tapos puro pa batugan, puro pa magastos at puro mga tamad, trap yan. You've got to free yourself. Hindi ka bayanihan na ubusin mo yung buhay mo para sa mga taong ni ayaw maghanap buhay para sa sarili nila. Are you trapped in a very violent marriage? There is a way out of that. Although that is not always what religious people will tell you. Ang tuturo lang, magtiis ka. But you have only one life. Even in the Bible, divorce was allowed on very, very credible grounds. Hindi yun ganun kasimple na wala o meron. Tinitingnan mo yung merits of the case. Natrap ka na ba sa isang trabaho na walang future? Dead end?
Walang promotion, ma-promote ka man sa saranggo lang, sa sweldo, hindi. Natrap ka ba sa isang role mo sa pamilya na ikaw na lang lagi ang nagbabantay ng bahay nyo, yung iba layas ng layas, pasyal ang pasyal, ikaw lagi ang bantay? Meron kayong kamag-anak na may sakit, maring lola, magulang, ikaw na lang ng ikaw ang nagpapagamot, ikaw na lang ng ikaw ang mag-aalaga, yung iba, wala namang ginagawa, pwede naman. Tatanggapin mo na lang yon. Kasi hindi natin maamin eh. Lalo mahal natin sa buhay kasi mukha ka namang hindi mabuti. But there is a way out of all types of traps. Kailangan i-commit ng iba ang sarili nila. Kung ilang kayo magkakapatid, mag-alaga kayo lahat ng magulang at sa lagay, ikaw lang. Hindi masamang gawin yon, pero paano ka naman? May mga natatrampa, hindi makapag-asawa dahil pinapatapos pag-aralin lahat ng mga kapatid. Ikaw ba nag-anak sa kanila? Bakit kailangan yung buhay mo ang masacrifice? Tapos past 45 ka na nung mag-asawa ka, sumara na ang langit at hindi ka na magkakaanak. Paano yun? Hindi yan ang gusto ng Diyos para sa kanyang mga anak. Jesus wants you free. Jesus sets free. Jesus liberates people. Hindi natin dapat ginaglamorize yung unnecessary suffering. Yung pagdurusa na wala sa lugar. Yung pagsasakripisyo ng buhay mong kaisa-isa. Kailangan manindigan. Within moral and legal grounds. Within what the law of the land and what the law of God allows, set yourself free. At kung Diyos ang kausap mo, nag-commit ka, hindi mo magawa-gawa, hindi ka kaya mauunawaan ng Panginoon? Meron pa nagtatanong, yung pong church namin may construction, nag-commit ako na magdo-donate ng ganitong amount every month for 1 year. Natanggal po ako sa trabaho. Nagkakautang-utang na po ako para matupad ko yung commitment ko. Ano pong dapat kong gawin? Sabihin mo sa Diyos, saka na lang uli pag may trabaho ka na. Hindi po ba masama yan? Sa lagay, wala ka nang maibigay, pipigayin ka pa ng Diyos. Pwedeng pigayin ka ng church. Pero ang Diyos, hindi ka pipigayin. Dapat nakikilala mo rin na napaghihiwala yung Diyos mula doon sa church. Kasi sometimes, hindi laging nare-represent mabuti ng church ang Diyos. Ang gusto ng church lagi, makakuha ng makakuha, makatanggap ng makatanggap, maraming worker, magdusa ka dyan, magtiis ka. Pero yung kaya ang gusto ng Diyos para sa iyo. God wants you to have a full life. Jesus says in John 10:10, I came that you might have life and have it to the full, have it abundantly. The Lord wants you to be rested and restful. So come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest. Maunawain ng Diyos. Kailangan mong lampasan ang lahat ng paraan at uri at hugis at kulay ng pagpapakilala ng mga relihiyon tungkol sa Diyos. Para makilala mo ang Diyos talaga directly, personally, na siya ay mabuti, mapagmahal, maunawain, at mapagpatawad. Anong mga disadvantageous situation ang kinakalagyan nyo ngayon, mga kapatid? Tapos sasabihin natin, anak tayo ng Diyos. God is God of freedom. Not of license, not of licentiousness to do anything wrong, but freedom to do good, freedom to pursue your happiness, freedom to fulfill your dreams that do not impinge upon the dreams of others, na hindi nagiging at the expense of others ang iyong kasiyahan. Maaring kontrata yan, an expectation, a role, as we have said. A punching bag. Kung punching bag ka ng asawa mo, set yourself free from that needless suffering. God did not create you para maging punching bag ng ibang tao. Hindi ganun pagdurusa ang gusto ng Diyos na suungin mo ng pikit mata. Because God wants you to have a full life. Meron pang isang kulungan na maraming tao, maskara. Ikaw ba talaga ikaw? O nagkukunwari kang iba para matanggap? Para ma-celebrate? O para huwag ma-reject? Pero a role that you play that is not really your true nature is a trap. You will live a life of falsehood. You will live a lie. And every minute, every day, every month that you live a lie, you are not being truthful to yourself and to your Maker. So hindi totoo yung buhay na ipinamumuhay. Set yourself free. Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.
And here, in the context of Galatians 5:1, slavery refers to slavery to the law of Moses, to the legalism of the Jewish religious system. And Galatians says, be free. Do not be a slave again, because Jesus already set you free. So free yourself. No one will do it for you. Walang ibang magpapalaya sa inyo kundi kayo sa tulong ng Diyos. Hindi kayo palalayain ng mga tao nakikinabang sa pagkakatali at pagkakagapos nyo. Hindi kayo palalayain ng mga tao na aabuso o gumagamit sa inyo. Hindi kayo palalayain ng sistema na nag-exploit sa atin. Kayo ang magpapalaya sa inyong mga sarili. Kailangan paninindigan, kailangan ng tapang, kailangan ng pananalig. At hindi kayo kumakalaban sa Diyos kung kayo magpapalaya para kayo makapamuhay ng restful, ng maginhawa, mabunga, masaya, not at the expense of others. There is nothing wrong with that. In fact, hindi nyo dapat payagan ng mga iba na nakawan kayo ng sarili nyong buhay. Hindi yan ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Free yourself soonest. Now. Panginoong Diyos, ituro mo sa amin, bawat isa sa amin, Panginoon, kung meron kaming mga pagkakatali na hindi naman kailangan. Kung dapat kaming magpalaya sa aming mga sarili sa tulong nyo, papagliwanagin nyo ang aming isip at bigyan nyo kami ng lakas ng loob na manindigan para yung buhay na ipinahiram nyo sa amin, yung buhay na patuloy nyo ibinibigay sa amin ay huwag masayang at magawa yung kalooban nyo ayon sa kung ano kami, ano ang totoo tungkol sa aming pagkatao, sa aming sarili, at sa mga bagay na may kinalaman sa aming pagiging isang persona. Panginoon, turuan mo rin po kami na maging sensitive. Baka kami ang hindi nagpapalaya sa iba. Baka kami ang nagtatali, naggagapo sa iba. We make them commit to us for our benefit. We might be exploiting and using people for our own selfish ends and motives. Ituro mo rin sa amin, Panginoon, na kung paano kami dapat maging malaya, magpalaya rin kami ng mga taong nasa aming paligid. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito, manindigan and be free in the Lord. Dear God, as your people spend some moments of silence with you, show us where we stand, teach us where we should go. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Free Yourself.
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik, at kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo
pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos.
di ko kaya at walang patutuhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan
mananatili. Ako'y piling man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihinlay. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw.
Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!